Tahimik na tiniis ni Althea ang mga pang-aalipusta ng pamilyang kanyang pinakasalan, habang itinatago ang tunay niyang pagkatao bilang isang bilyonaryang tagapagmana. Ngunit sa araw na siya'y tuluyang itinaboy at dinurog ang kanyang dangal, isang makapangyarihang ama ang kumilos upang baligtarin ang kapalaran ng lahat. Hanggang saan ang pagbabayad kapag ang minamaliit nila ay siya palang may hawak ng tunay na kapangyarihan? Nabasag ang katahimikan sa loob ng malawak na mansyon ng mga Santillan nang biglang mabasag ang isang kupita ng alak. Kumalat sa puting-puti at makintab na sahig ang mamahaling red wine. Animoy dugong dumanak sa gitna ng karangyaan. Hindi man lang nagulat si Althea. Sanay na siya. Ang kumirot lang ay ang kanyang puso. Isang kirot na pamilyar na sa kanya sa loob ng 1 taon nilang pagsasama ni Rafael. Mula sa itaas ng engrandeng hagdanan, isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Hindi mo ba nakikitang nadumihan ng sahig? Si Doña Isabela Santillan. Ang biyena niyang kailanman ay hindi siya tinuring na parte ng pamilya. Nakataas ang isang kilay nito. Ang mga matay puno ng paghamak habang nakatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Dali-daling kumuha ng basahan si Thea mula sa kusina at nagsimulang lumuhod para punasan ang natapong alak. Ngunit bago pa man niya maibaba ang basahan, isang sapatos na may takong ang marahas na tumapak dito. "Huwag mong gamitin yan," utos ni Doña Isabela. Ang boses ay singtalim ng patalim. "Kamay mo ang gamitin mo. Tutal, yan lang naman ang puhunan ng mga mahihirap na tulad mo. Ang lakas ng katawan." Napalunok si Thea. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa harap niya, nakikita niya ang pagngisi sa mga labi ng kanyang biyenan. Isang ngising nagpapakita ng lubos na kasiyahan sa pagpapahirap sa kanya. "Narinig mo ba ako?" "Oo po." Halos pabulong na sagot ni Thea. Itinabi niya ang basahan at sinimulang gamitin ang sariling mga kamay para punasan ang sahig. Ang lamig ng marmol ay tila gumapang sa kanyang buong katawan, ngunit mas malamig pa rin ang titig ng babaeng nasa harapan niya. "Tandaan mo ito, Althea," sabi ni Doña Isabela, habang pinapanood ang bawat galaw niya. "Kahit kailan, hinding-hindi ka magiging isang Santillan. Basura ka lang na pinulot ng anak ko sa kung saang lupalop, at ang basura, sa sahig lang ang lugar." Tumalikod na ito at naglakad paakyat ng hagdanan. Iniwan si Thea na nakaluhod, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng pumatak at humalos sa alak na kanyang pinupunasan. Habang nakayuko, ang isip niya ay biglang lumipad pabalik sa nakaraan. 1 taon na ang nakalipas, ngunit parang kahapon lang. Naalala niya ang isang hapon sa isang simpleng parke sa Maynila. Magkahawak kamay sila ni Rafael habang pinapanood ang paglubog ng araw. Walang mansyon, walang karangyaan. Tanging silang dalawa lang at ang simple nilang pagmamahalan. Iyon ang akala niya. "Thea," sabi ni Rafael noon, habang hinahawi ang buhok na tumatabing sa kanyang muka. "Pangako, mamahalin kita habang buhay. Kahit anong mangyari, poprotektahan kita." Naniwala siya. Ang mga salitang iyon ang naging kalasag niya. Iyon ang dahilan kung bakit pumayag siyang itago ang kanyang tunay na pagkatao. Na siya, si Althea Gomez, ay ang nag-iisang anak at tagapagmana ng bilyonaryong si Don Miguel Gomez. Nais niyang patunayan na ang pag-ibig niya ay totoo. Hindi dahil sa pera. Nais niyang maranasan ang isang simpleng buhay sa piling ng lalaking mahal niya. Pero ang pangakong yon ay tila bula na naglaho sa hangin. Isang matinis na boses ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. "Hoy babae, tapos ka na bang magdrama dyan?" Si Sofia ang nakababatang kapatid ni Rafael. Nakapamewang ito sa kanyang harapan. Ang mukha ay puno ng pagkainis. May inihagis ito sa sahig, sa mismong harapan ni Thea.
Isang kupas na uniforme ng katulong. Iyan ang isuot mo mamaya. Huwag kang mag-ilusyon na isasama ka namin sa party bilang pamilya. Ang papel mo doon ay tagasilbi. Naiintindihan mo? Hindi na sumagot si Thea. Tumango na lang siya habang pinupulot ang damit na may amoy ng lumang aparador. Pagod na siyang makipagtalo. Pagod na ang puso niya sa sakit. Tumayo siya at naglakad papasok sa maliit na kwarto sa likod ng kusina na nagsisilbing silid niya. Hindi siya pinayagang matulog sa master's bedroom kasama si Rafael. Dahil ayon kay Doña Isabela, hindi siya karapat-dapat. Nang gabing iyon, habang yakap-yakap ang mga tuhod sa gilid ng kama, bumukas ng marahan ang pinto. Pumasok si Rafael. Maingat na isinara ang pinto na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Umupo ito sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga kamay ni Rafael ay mainit, pero ang hawak nito ay tila laging nagmamadali, laging may takot. Thea, pasensya ka na kay Mama at Sofia, pabulong niyang sabi. Hindi umimik si Thea. Ano pa bang sasabihin niya na hindi pa niya nasasabi dati? Mahal, pagpapatuloy ni Rafael, hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Konting tiis na lang. Ipinapangako ko. Malalagpasan din natin to. Mahal, aalis tayo dito. Magsasama tayo ng tayong dalawa lang. Tumingin si Thea sa mga mata ng kanyang asawa. Nakita niya ang pagmamahal, pero nakita rin niya ang takot. At sa laban ng dalawang iyon, laging nananalo ang takot. Ngumiti na lang siya ng pilit. Hinalikan siya ni Rafael sa noo, isang halik na panakaw, at mabilis na tumayo. Kailangan ko nang bumalik. Baka hanapin ako ni Mama. At tulad ng dati, naiwan na naman siyang mag-isa. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng hapagkainan, bumaba si Doña Isabela, bihis na bihis, at nakasuot ng mga alahas na kumikinang. Huminto ito sa kanyang harapan. May isang nangiting hindi maipinta sa kanyang mukha. Isang nangiting nagpadama kay Thea ng matinding kaba. Mamayang gabi na. Ang anniversary party ng Santillan Corporation. Anunsyo nito. At kailangan mong sumama. Nagulat si Thea. Ngunit bago pa siya makapag-asa, idinugtong ng kanyang biyenan ang mga salitang nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Maghanda ka, sabi ni Doña Isabela, ang mga matay nangungusap ng kasamaan. May espesyal akong papel para sa'yo. Pagkaalis sa silid ni Thea, gumaan ng bahagya ang pakiramdam ni Rafael, ngunit agad din itong napalitan ng pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang pabalik sa mundong kinasusuklaman niya, isang mundong pinaghaharian ng kanyang ina. Habang paakyat siya sa engrandeng hagdanan, narinig niya ang mga boses mula sa study room ni Doña Isabela. Ang pinto nito ay bahagyang nakaawang, boses ng kanyang ina at kapatid. Talaga bang sa party mo gagawin yon, Mama? Sa harap ng lahat? Boses yon ni Sofia. May halong pananabik at kaunting pag-aalala. Kailan pa ba ang mas tamang panahon? Sagot ni Doña Isabela, ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng kalupitan. Kailangang makita ng buong alta sosyedad kung anong uri ng babae ang ipinasok ng kapatid mo sa pamilyang ito. Isang kahihiyan, isang magnanakaw. Napatigil si Rafael. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Anong plano? Anong ibig sabihin ng kanyang ina? Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla nang marinig niyang nag-iba ang tono ng kanyang ina. Tila may kausap ito sa telepono. Yes, Mr. Chua, I understand. But I'm asking for a little more time. Just a few more weeks. Narinig niyang sabi ni Doña Isabela. Ang boses na dati puno ng kapangyarihan ay biglang naging maamo, halos nagmamakaawa. The Santillan name is still reputable. No, please don't do that. Hello? Hello? Isang malutong na mura ang kasunod at pagkatapos ay ang malakas na kalabog ng teleponong ibinagsak sa lalagyan nito. Naintindihan ni Rafael ang lahat. Ang mga balibalitang pilit niyang isinasantabi, ang mga pahiwatig sa mga usapan ng kanilang mga kasosyo. Totoo nga. Ang Santillan Corporation
Ang imperyong ipinagmamalaki ng kanyang ina ay malapit nang bumagsak. Ito pala ang dahilan, ang desperasyon sa likod ng kalupitan. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tinulak niya ang pinto at pumasok sa study. Mama, gulat na napalingon si Doña Isabela at Sofia. Ang bakas ng pagkabalisa sa mukha ng kanyang ina ay mabilis na napalitan ng galit. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba marunong kumatok? Narinig ko ang lahat, sabi ni Rafael. Sinubukang tibayan ng kanyang boses. Ang usapan niyo ni Sofia, ang tawag sa telepono. Mama, anong plano ninyong gawin kay Thea? Tumayo si Doña Isabela at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Wala kang narinig, Rafael. At kung meron man, mananatili kang tahimik, mariin niyang sabi. Pero bakit? Bakit kailangang si Thea ang pagbuntunan ninyo ng galit? Wala siyang kasalanan. Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Rafael. Hindi malakas, ngunit sapat na para maramdaman niya ang kahihiyan. Wala siyang kasalanan? Halos pasigaw na, sabi ni Doña Isabela. Dahil sa kanya, nasira ang lahat. Kung pinakasalan mo lang sana si Clarice de Villa, matagal na sanang ligtas ang kumpanya, pero ipinagpalit mo ang kinabukasan ng pamilyang ito para sa isang pulubing walang alam, kundi magluhod at magmakaawa. Mahal ko si Thea, giit ni Rafael. Pag-ibig? Humalakhak ang kanyang ina, isang tawang walang kagalakan. Ang pag-ibig ba na yan ang magbabayad sa mga utang natin? Ang pag-ibig ba na yan ang magpapakain sa'yo kapag wala na tayong lahat? Gusto mo bang mamulot ng basura kasama ng asawa mo sa kalsada? Natameme si Rafael. Tumama sa pinakasensitibong parte ng kanyang pagkatao, ang mga salita ng ina. Ang takot na mawala ang lahat ng kanyang kinalakihan kung meron ka pang natitirang katiting na utang na loob sa pamilyang ito. Dugtong ni Doña Isabela. Susunod ka sa plano ko, mananahimik ka dahil ito na ang huling paraan para mailigtas ang pangalan natin. Natalo, yumuko na lang si Rafael at walang imik na lumabas ng silid. Kinabukasan, ang bigat ng mga lihim na yon ay tila isang malaking bato sa kanyang dibdib. Nakita niya si Thea na tahimik na naglilinis sa sala, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Gusto niya itong yakapin, ilayo, itakas, pero paano? Saan sila pupunta? Anong ipapakain niya dito? Biglang pumasok si Sofia sa sala, may dalang isang malaking paper bag mula sa isang sikat na designer. Look, kuya, masayang sabi nito. Bagay ba sa akin ang isusuot ko para sa party mamaya? Inilabas nito ang isang kumikinang na evening gown, napakaganda at tiyak na napakamahal. Napatingin si Rafael sa damit, pagkatapos ay kay Thea na nakasuot ng simpleng duster. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa kanyang kapatid, sa kanyang ina, at higit sa lahat, sa kanyang sarili. Hindi siya sumagot. Tumalikod na lang siya at nagkulong sa kanyang kwarto. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bumangon siya at dahan-dahang naglakad pabalik sa silid ni Thea. Sumilip siya sa pinto at nakita niya itong mahimbing na natutulog. Payapa ang mukha nito, tila walang problema sa mundo. Sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana, mas lalong lumitaw ang simple nitong kagandahan. Patawarin mo ako, Thea, sabi niya sa kanyang isip. Patawarin mo ako sa kahinaan ko. Kinabukasan, ang araw ng party, tila mas mabigat ang hangin sa loob ng mansyon. Naghahanda na ang lahat. Si Rafael ay nakatayo sa paanan ng hagdanan, suot ang kanyang mamahaling suit, pero pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na naghihintay ng kanyang hatol. Bumaba si Doña Isabela, mukhang isang reyna sa kanyang eleganteng kasuotan. May dala itong isang patag na kahon na binalot ng simpleng pambalot. Lumapit ito kay Thea na kasalukuyang nag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Napanood ni Rafael ang eksena, hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Para sa'yo,
Sabi ni Doña Isabela, iniabot ang kahon kay Thea. Nag-aalangang kinuha ito ni Thea. Para po sa akin? Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Thea ang kahon. Sa loob nito ay isang simpleng bestida. Kulay abo, walang disenyo, at halatang gawa sa murang tela. Isang damit na isusuot mo kung ayaw mong mapansin. Itinaas ni Thea ang kanyang tingin. Ang mga matay puno ng tanong at sakit. Ngumiti si Doña Isabela, isang nangiting nakakainsulto. Isuot mo yan, sabi nito sa boses na dinig ni Rafael, para naman magmukha kang disente kahit minsan. Napayukom ang mga kamao ni Rafael sa kanyang tagiliran. Gusto niyang sumigaw, magwala, ipagtanggol ang kanyang asawa, pero wala siyang ginawa. Muli? Wala siyang ginawa kundi ang tumalikod at maglakad papalayo. Iniwan si Thea na hawak-hawak ang simbolo ng kanyang muling kahihiyan. Hawak-hawak ni Thea ang kulay abong bestida sa harap ng isang maliit at bahagyang may kalumaang salamin sa kanyang silid. Ito ang damit na isusuot niya sa isa sa pinakamalaking pagtitipon ng alta sosyedad. Isang panunuya, isang malinaw na mensahe mula sa kanyang biyenan. Sa isang iglap, gusto niyang itapon ito, sunugin, at magkulong na lang sa kwarto. Ngunit nang maalala niya ang mga mata ni Rafael, ang mga matang puno ng pagmamahal at pangako, kahit pa nababalot na ngayon ng takot, ay humugot siya ng lakas. Para kay Raf. Para sa amin. Ito ang mga salitang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Isinuot niya ang damit. Simple lang ito. Walang anumang palamuti. Ngunit sa kanyang payat na pangangatawan at natural na tindig, nagkaroon ito ng kakaibang anyo. Inilugay niya ang kanyang mahabang itim na buhok at naglagay ng manipis na kolorete sa labi. Humarap siyang muli sa salamin. Ang nakita niya ay hindi isang hamak na utusan. Nakita niya si Althea, isang babaeng nagmamahal at handang magtiis. Isang babaeng kumakapit pa rin sa pag-asa na balang araw, matatanggap din siya. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang loob para sa gabing naghihintay sa kanya. Paglabas niya, naghihintay na ang pamilya Santillan sa may pintuan. Nakasuot sila ng mga damit na libo-libo ang halaga, mga alahas na kumikinang. Siya, sa gitna nilang lahat, ay tila isang kulisap na naligaw sa isang hardin ng mga paru-paro. "Let's go! We're late!" Walang emosyong sabi ni Doña Isabela. Hindi man lang siya tinitingnan. Ang biyahe papunta sa hotel ay puno ng nakabibinging katahimikan. Si Rafael, nakatabi niya sa maluwag na sasakyan, ay hindi siya magawang hawakan o sulyapan man lang. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana. Tila binibilang ang bawat poste ng ilaw na kanilang nadaraanan. "Siguraduhin mong alam mo ang lugar mo mamaya, Althea." Biglang basag ni Doña Isabela sa katahimikan. Ang boses nito'y malamig, tumatagos sa kanyang kaluluwa. "Huwag kang lalapit sa mga bisita. Huwag kang makikipag-usap. Ikaw ang pinakamalaking kahihiyan na dadalhin ng pamilyang ito ngayong gabi. Kaya siguraduhin mong hindi ka gagawa ng eksena." Parang isang painting na may malaking dumi sa gitna. Segunda naman ni Sofia, sabay tawa ng mahina. Hindi umimik si Thea. Iginilid niya ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang maliit at lumang purse, ang tanging gamit na dala niya. Ilang sandali bago sila bumaba sa tapat ng hotel, biglang may kinuha si Doña Isabela sa kanyang mamahaling clutch. "Oh, I almost forgot," sabi nito, at may inabot kay Thea na isang maliit na pakete ng tissue. "Dalhin mo ito. Baka kailanganin mong magpunas ng kung anong kalat mamaya." Pagkakuha ni Thea ng tissue, naramdaman niyang bahagyang bumangga ang bag ng kanyang biyenan sa dala niyang purse. May naramdaman siyang bahagyang paggalaw sa loob nito, isang halos hindi mapansing bigat na nadagdag. Ngunit sa pagmamadali at kaba, isinantabi niya ito. Inisip niyang baka guni-guni niya lang iyon. Hindi niya alam
na sa simpleng pagdikit na yon ng dalawang bag, ang unang hakbang sa malupit na plano ng kanyang biyenan ay naisakatuparan na. Sa loob ng kanyang abang purse, lihim nang inilagay ni Doña Isabela ang isang kumikinang na kwintas na diamante, ang heirloom ng pamilya Santillan, ang ebidensyang sisira sa kanya. Pagbaba nila ng sasakyan, bumungad sa kanila ang isang 5-star hotel na naliligo sa liwanag. Ang mga taong pumapasok ay mga bigating pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Habang naglalakad sila sa malawak na lobby, naramdaman ni Thea ang tingin ng lahat. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa pagtataka. Sino ang babaeng ito na nakasuot ng simpleng damit kasama ng mga mararangyang Santillan? Sinubukan niyang hanapin ang mga mata ni Rafael, umaasang makahanap doon ng kahit kaunting lakas. Ngunit umiwas ito ng tingin. Tumingin ito sa sahig, sa kisame, sa mga palamuti sa dingding. Kahit saan, wag lang sa kanya. At doon, sa gitna ng karangyaan, naramdaman ni Thea ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Nakarating sila sa harap ng isang malaking pintuan na gawa sa kahoy. Rinig mula sa loob ang ugong ng mga tawanan at usapan. Huminto sila. Inayos ni Doña Isabela ang kanyang sarili, tila isang reynang naghahanda para humarap sa kanyang mga nasasakupan. Bumaling ito ng bahagya kay Thea, may isang malamig na ngiti sa labi. Ready for your grand entrance? Sa hudyat nito, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Bumungad sa kanila ang isang ballroom na puno ng daan-daang tao. Ang masayang ugong ay biglang humina. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanila. Kay Doña Isabela, kay Rafael, kay Sofia, at sa kanya. Huminga ng malalim si Thea. Ang puso niya'y kumakarera sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na sa paghakbang niya papasok sa silid na yon, para na rin siyang humakbang papasok sa isang impyernong maingat na inihanda para sa kanya. Ang bawat segundo sa loob ng ballroom ay tila isang oras para kay Thea. Pinilit niyang maging isang anino, sumunod sa likuran ng pamilya Santillan habang binabati nila ang kanilang mga bisita. Ang mga bulungan ay parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang tainga. Sino yan? Bago nilang katulong? Nakakaawa naman, mukhang naligaw. Tingnan mo ang suot, hindi na babagay dito. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Hinanap niya muli si Rafael, ngunit abala ito sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo. Tumatawa sa mga birong hindi naman nakakatawa at umiiwas pa rin sa kanyang direksyon. Pakiramdam niya ay isa siyang multo na nakikita lang ng mga taong gustong humusga sa kanya. Makalipas ang halos isang oras, umakyat si Doña Isabela sa entablado para magbigay ng kanyang talumpati. Nagpasalamat siya sa lahat ng dumalo, ipinagmalaki ang mga tagumpay ng Santillan Corporation, at nagbigay ng isang matamis ngunit huwad na nangiti sa lahat. Pagkatapos ng talumpati, nagsimula na ang kainan at sayawan. Inutusan si Thea ni Sofia na kumuha niya ng inumin para sa kanya. Habang naglalakad si Thea pabalik mula sa bar, dala ang isang baso ng champagne, bigla siyang hinarang ni Sofia. Ano ba yan? Bakit ang tagal mo? Sigaw nito, sapat na para makuha ang atensyon ng mga taong malapit sa kanila. Pasensya na, medyo marami kasing tao sa... Hindi na natapos ni Thea ang kanyang sasabihin. Biglang namilog ang mga mata ni Sofia at napahawak ito sa kanyang pulsuhan. Ang bracelet ko! Sigaw nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nawawala ang diamanteng pulseras ko. Agad na nagkagulo ang mga tao sa paligid nila. Lumapit si Doña Isabela, ang muka ay nagpapakita ng kunwaring pag-aalala. Anong nangyari, anak? Mama, ang bracelet ko. Regalo mo sa akin nung debut ko. Nawawala. Humagulgol si Sofia. Ang mga mata ni Doña Isabela ay agad na napunta kay Thea. Isang tingin na puno ng akusasyon. Ikaw, sabi nito. Itinuturo si Thea.
Ikaw ang huling lumapit sa anak ko. Ikaw lang ang kasama niya dito. Hindi po. Wala po akong kinukuha. Depensa ni Thea. Nanginginig ang buong katawan. Sinungaling! Sigaw ni Sofia. Nakita ko. Nakita kong may kinuha ka sa mesa kanina habang nakatalikod ako. Ang mga bulungan ay naging mga sigawan. Ang mga tingin ng pagtataka ay naging mga tingin ng pagkamuhi. Tingnan ang bag niya! Sigaw ng isang bisita. Oo, buksan ang dala niyang purse. Lumapit si Doña Isabela kay Thea. Kung wala kang itinatago, ibigay mo sa akin ang bag mo. Utos nito. Pero wala po talaga. Pagmamakaawa ni Thea. Isang security guard ng hotel ang marahas na humablot sa purse na mahigpit niyang hawak. Itinaob nito ang lahat ng laman sa isang maliit na mesa. Isang lumang pitaka, isang suklay, at ang pakete ng tissue na ibinigay ni Doña Isabela. At kasama ng mga ito, isang kumikinang na pulseras na diamante. Natahimik ang lahat, at pagkatapos, isang malakas na hiyawan ng pagkagulat. Magnanakaw, sigaw ni Sofia, itinuturo ang pulseras. Yan nga, yan ang bracelet ko. Hindi sa akin yan. Hindi ko alam kung paano yan napunta dyan. Naiiyak na sabi ni Thea. Tumingin siya kay Rafael, nagmamakaawa. Raf, maniwala ka sa akin. Hindi ko yan kinuha. Si Rafael ay nakatayo sa di kalayuan, ang mukhay putlang-putla, tila isang estatwang hindi makagalaw. Nakita ni Thea ang sakit sa mga mata nito, ngunit wala itong ginawa. Yumuko lang ito, hindi makatingin sa kanya. At sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Thea. Hindi pa ako nakasisiguro, sabi ni Doña Isabela sa malakas na boses para marinig ng lahat. Baka may iba pa siyang itinago. Mga gwardiya, kapkapan ninyo siya. Ano po? Gulat na tanong ng hepe ng seguridad. Pero ma'am, bingi ka ba? Sabi ko, kapkapan ninyo siya. Hubarin ninyo ang suot niyang yan para makita ng lahat kung anong klaseng ahas ang pinatuloy namin sa aming pamamahay. Dalawang malalaking gwardiya ang lumapit at humawak sa magkabilang braso ni Thea. Nagpumiglas siya, umiiyak, sumisigaw. Wag po, maawa po kayo. Rafael, tulungan mo ako. Pero walang nakarinig, o marahil walang gustong makinig. Sa harap ng daan-daang matang mapanghusga, sa gitna ng mga naglalakihang ilaw ng ballroom, marahas na hinubad ng mga gwardiya ang kanyang kulay abong bestida. Naiwan siyang nakasuot ng kanyang manipis na panloob na damit. Ang bawat flash ng kamera mula sa mga cellphone, ang bawat halakhak, ang bawat salitang magnanakaw at walang hiya ay tumagos sa kanyang pagkatao. Naramdaman niya ang ultimong kahihiyan, isang sakit na mas matindi pa sa anumang pisikal na pananakit. At sa buong panahong iyon, si Rafael Santillan, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay nanatiling nakatayo roon, nakayuko, isang duwag. Itapon niyo na yan palabas, utos ni Doña Isabela sa mga gwardiya, tila isang basurang ipinatatapon. Kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng hotel sa kabila ng kanyang pag-iyak at pagmamakaawa. Bago isara ang pinto, huli niyang nakita ang nagtatagumpay ng ngiti sa mga labi ni Doña Isabela at Sofia. Ibinagsak siya sa sementadong bangketa. At kasabay noon, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Malamig, malakas. Tila nakikidalamhati sa nasira niyang puso at nawasak niyang pagkatao. Doon, sa gitna ng dilim at sa ilalim ng rumaragas ang ulan, napahagulgol si Thea. Wala na siyang asawa, wala na siyang dignidad, wala nang natira sa kanya. Talo na siya. Sa loob ng kanyang minimalist, ngunit eleganteng penthouse na tanaw, ang buong Kalakhang Maynila, tahimik na nakaupo si Don Miguel Gomez sa kanyang leather armchair. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ngunit hindi niya ito iniinom. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking bintana,
Pinapanood ang pagbuhos ng ulan na tila naghuhugas sa mga kasalanan ng syudad. Siya ay isang lalaking nabubuhay sa anino, sa kabila ng pagiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Asya. Ang kanyang yaman ay hindi nasusukat. Ang kanyang impluwensya ay walang hangganan. Ngunit iisa lang ang kanyang tunay na kayamanan, ang kanyang nag-iisang kahinaan, ang kanyang anak, si Althea. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang tunog na bihirang marinig sa loob ng silid na yon. Isang partikular na ringtone na nakalaan lamang sa iisang tao. Ang pinagkakatiwalaan niyang tauhan na inatasan niyang bantayan ang bawat galaw ng kanyang anak mula sa malayo. Dahan-dahan niyang kinuha ang telepono. Nagsalita. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na kayang magpayanig ng isang buong boardroom. Walang pagbati, walang paligoy-ligoy. "Sir, may nangyari po kay Ma'am Thea." Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog lang ng ulan sa bintana ang maririnig. Ang kalmadong mukha ni Don Miguel ay dahan-dahang nagbago. Ang kanyang mga mata, na dati parang isang malalim na luwa, ay biglang naging isang nagngangalit na bulkan. "Ipadala mo sa akin ang lahat." Utos niya. Ang bawat salita ay may diin at bigat. Ilang sandali lang, sunod-sunod na pumasok ang mga mensahe sa kanyang telepono. Mga litrato, mga video, ang bawat isa ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ang video ng kanyang anak na inaakusahang magnanakaw. Ang litrato ng kanyang hubad na katawan sa harap ng daan-daang tao. Ang video kung saan kinaladkad siya palabas at itinapon sa bangketa. Nabitawan ni Don Miguel ang baso ng whiskey. Nabasag ito sa sahig. Ang mamahaling alak ay kumalat. Kahalintulad ng alak na pinunasan ng kanyang anak gamit ang sariling mga kamay. Isang malalim at nakakatakot na galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Isang galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang galit ng isang ama na nakitang sinaktan ng kanyang pinakamamahal na anak. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na tinungo ang elevator. Habang pababa, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang umiiyak na anak. Pinaarurot niya ang kanyang itim at walang plakang sasakyan sa gitna ng malakas na ulan, hindi alintana ang madulas na kalsada. Sinundan niya ang lokasyon na ipinadala sa kanya. Sa bawat metro na kanyang tinatakbo, mas lalong tumitindi ang apoy sa kanyang dibdib. Ang pamilya Santillan. Ang pangalang yon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang pangalang buburahin niya sa mapa. Ilang minuto lang, natanaw na niya ang isang figura sa di kalayuan. Nakaupo sa bangketa sa tapat ng isang marangyang hotel. Basang-basa, nanginginig. Niyayakap ang sarili. Ang kanyang prinsesa. Ang kanyang Thea. Marahan niyang itinigil ang sasakyan sa tapat nito. Bumaba siya, hindi inalintana ang malakas na ulan. Dala-dala ang kanyang mamahaling coat, lumapit siya sa kanyang anak. "Thea." Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang ulo. Ang mga mata niya'y puno ng gulat, pagkalito, at sakit. "Papa?" Walang nagsalita si Don Miguel. Umupo siya sa tabi nito sa basang bangketa. Hinubad niya ang kanyang coat at maingat na ibinalot sa nanginginig na katawan ng kanyang anak. Isang yakap na puno ng pag-aalaga, proteksyon, at isang pangakong hindi na kailangang bigkasin. Sa loob ng yakap ng kanyang ama, doon na tuluyang bumigay si Thea. Humagulgol siya ng napakalakas, isang iyak na naglalaman ng lahat ng sakit, kahihiyan, at pagtataksil na kanyang naranasan. Hindi nagsalita si Don Miguel, hinayaan niya lang itong umiyak. Habang yakap-yakap ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa marangyang hotel sa kanilang harapan. Ang bawat ilaw nito ay tila isang pangungutya. Binuhat niya ng marahan ang kanyang anak at isinakay sa sasakyan.
Ang katahimikan sa loob ay binasag lang ng mga hikbi ni Thea. Hindi nagtanong si Don Miguel, hindi pa ngayon. Ang mahalaga ay ligtas na ang kanyang anak. Habang nagmamaneho pabalik sa kanyang penthouse, ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakahangin na nakahawak sa manibela. Ang isa naman ay mahigpit na nakakuyom. Pagdating nila sa penthouse, agad niyang inasikaso si Thea. Pinaghanda niya ito ng mainit na paligo at malinis na damit. Matapos itong makapag-ayos, pinaupo niya ito sa sopa at binigyan ng mainit na tsaa. "Magpahinga ka na, anak," sabi niya sa malumanay na boses. Tumango lang si Thea, ang mga matay pagod na sa kaiiyak. Inihatid niya ito sa guest room at hinintay na makatulog. Nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ng kanyang anak, bumalik si Don Miguel sa kanyang sala. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado at kanang kamay. "David Reyes," sabi niya nang sagutin nito ang tawag. "Yes, Don Miguel? Napatawag po kayo." Sagot ng abogado sa kabilang linya. Tumingin si Don Miguel sa bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ulan ay tumila na. Isang nakakatakot na katahimikan ang pumalit. "David," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. "Simulan mo na." "Ang alin po, sir?" "Ang Santillan Corporation. Ang pamilya Santillan. Bilhin mo lahat. Ang utang, ang stocks, ang mga ari-arian, ang kaluluwa nila." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Lahat po, sir?" Pag-uulit ni David. "Lahat!" Mariing sagot ni Don Miguel. "Walang ititira." Ang pag-alis ni Thea ay tila isang malaking batong natanggal sa dibdib ng pamilya Santillan. Pagkatapos ng sandaling pagkaantala, ipinagpatuloy nila ang party na tila walang nangyari. Ang mga bisita, matapos ang sandaling pagkabigla, ay bumalik sa pagkukunwari, nakipag-usap, tumawa, at uminom. Ngunit ang kanilang mga mata ay palihim na sumusulyap sa pamilya Santillan, nag-uusap sa kanilang mga isipan. Para kay Doña Isabela, ito ay isang ganap na tagumpay. Nakaupo siya sa kanyang mesa, taas noo, hawak ang isang kupita ng champagne. Ang bawat pagbati mula sa mga bisita ay tila isang palakpak sa kanyang matagumpay na palabas. "You handled that so well, Isabela," sabi ng isang matandang donya, isang malapit niyang kaibigan. Nakakatakot talaga ang mga desperadong tao ngayon. Pumasok sa pamilya para lang magnakaw. "Ganyan talaga ang buhay, Amalia," sagot ni Doña Isabela. May isang mapagkumbabang ngiti. "Bilang isang ina, kailangan kong protektahan ang aking mga anak mula sa mga ahas." Sa kabilang banda, si Sofia ay aliw na aliw sa kanyang bagong katanyagan. Bida siya. Siya ang biktima. Paulit-ulit niyang ikinukwento sa sino mang gustong makinig kung paano niya nahuli sa akto ang kanyang hipag. "It was so traumatic. Nakita ko talaga siyang papalapit sa bag ko. My instincts told me something was wrong," sabi niya. Puno ng drama, habang ang kanyang mga kaibigan ay nakikinig ng may paghanga. Tanging si Rafael lang ang hindi makisalo sa pagdiriwang. Nakaupo siya sa isang sulok, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Ang imahe ni Thea, ang kanyang mga matang nagmamakaawa, ang kanyang katawang nanginginig sa kahihiyan, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. "Kuya, ano ka ba? Cheer up," sabi ni Sofia, lumapit sa kanya. "Wala na ang bruha. Dapat nga magsaya tayo." Iniwan natin siya sa labas, sa gitna ng ulan. Halos pabulong na, sabi ni Rafael. "She deserved it," mabilis na sagot ni Sofia. "Halika na. Let's dance." Hinila siya ni Sofia, ngunit hindi siya nagpatinag. Wala siyang lakas, wala siyang gana. Ang tanging nararamdaman niya ay isang malaking butas sa kanyang dibdib. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal, ang diwa ng pagwawagi ay ramdam na ramdam pa rin sa mansyon.
Nakausap ko na si Chief Inspector Ramos kanina. Balita ni Doña Isabela habang humihigop ng kape. Ipinapa-prioritize niya ang kaso. Bukod sa bracelet ni Sofia, opisyal ko na ring ipinareport na nawawala ang family heirloom natin, ang diamond necklace. Sinadya kong hindi mo na ipahanap iyon kagabi para mas mabigat ang kaso. Grand larceny, siguradong mabubulok sa kulungan ng babaeng iyon. Napatingin si Rafael sa kanyang ina. Mama, hindi ba't sobra na yan? Walang sobra, Rafael. Mariing sagot ni Doña Isabela. Ito ay paglilinis ng pangalan ng ating pamilya. Ngunit ang kanilang pagdiriwang ay hindi nagtagal. Habang nanonood si Sofia ng business channel sa malaking telebisyon sa sala, bigla itong napasigaw. Mama, halika. Tingnan ninyo ito. Lumapit si Doña Isabela at Rafael. Sa screen, nakasulat sa malalaking pulang letra, Santillan Corp. San shares plummet in early trading. Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Doña Isabela, hindi makapaniwala. Bago pa man may makasagot, tumunog ang telepono ni Doña Isabela, ang kanyang stockbroker. Isabela, anong nangyayari? May isang malaking entity na nagbebenta ng bulto-bultong shares ninyo? Nagpapanik na ang market. Sigaw ng broker sa kabilang linya. Sino? Anong entity? Hindi namin alam. Wala silang pangalan. MG Holdings lang ang nakalagay. They're dumping everything. Babagsak ang presyo ninyo sa sahig. Nabitawan ni Doña Isabela ang telepono. Kasabay noon, tumunog naman ang telepono ni Rafael, isa sa mga pinakamalaking kliyente ng kanilang kumpanya. Raf, I'm sorry. We have to pull out our partnership. May narinig kaming hindi maganda tungkol sa financial stability ninyo. We can't risk it, sabi ng kliyente. Ang boses ay formal at malamig. Pagkababa niya ng tawag, isa na namang tawag ang pumasok. At isa pa. At isa pa. Sunod-sunod. Lahat ay pare-pareho ang sinasabi. Lahat ay bumibitaw. Lahat ay tumatalikod. Ang mansyon na kanina lang ay puno ng diwa ng tagumpay, ay biglang napuno ng tensyon at takot. Sino ang gumagawa nito sa atin? Pasigaw na tanong ni Doña Isabela. Ang mukhay namumutla. May gusto bang sumira sa atin? Ang huling dagok ay dumating sa pamamagitan ng isang text message sa telepono ni Doña Isabela. Mula ito sa bangko. Dear Mrs. Santillan, this is to inform you that your outstanding corporate loan amounting to 500 million pesos has been acquired by a private firm, MG Holdings. As per the terms of their acquisition, they are demanding immediate and full payment within 24 hours. Failure to comply will result in asset seizure. 500 million. Agad-agad. Napaupo si Doña Isabela sa pinakamalapit na silya. Hirap huminga. Ang kanyang pagiging reyna ay biglang naglaho. Si Rafael naman, habang pinapanood ang pagguho ng lahat ng kanilang pinaghirapan, ay mabilis na nag-scroll sa kanyang telepono, naghahanap ng balita. At doon niya nakita isang article mula sa isang kilalang financial blog. Ang headline, The Ghost Investor. Who is MG Holdings and why are they targeting Santillan Corp? Dali-dali siyang lumapit sa kanyang ina. Ang mga kamay ay nanginginig. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono. Mama. Nang mabasa ni Doña Isabela ang headline, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang pagdiriwang ay naging isang bangungot. Ang kanilang tagumpay ay naging abo. Isang hindi nakikitang kaaway ang sumusugod sa kanila at wala silang kaalam-alam kung sino ito o kung ano ang gusto nito. Ang tanging alam nila ay ito na ang simula ng kanilang pagbagsak. 2 araw na ang lumipas mula ng gabing iyon. 2 araw na ginugol ni Thea sa ilalim ng maingat na pangangalaga ng kanyang ama sa loob ng isang penthouse na mas malaki pa sa buong unang palapag ng mansyon ng mga Santillan. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay wala na, ngunit ang mga sugat sa kanyang puso at alaala ay sariwa pa rin. Sa 2 araw, sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon siya ng lakas na bumangon
at maglakad-lakad sa loob ng malawak na tahanan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang silid na hindi niya pa napapasok. Ang personal na aklatan ni Don Miguel. Pagpasok niya, napanganga siya. Mula sahig hanggang kisame, ang mga dingding ay puno ng libu-libong libro. Sa gitna ay isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Sa ibabaw nito, maingat na nakaayos ang mga pinakasariwang pahayagan at business magazines. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Ang mga pangalan sa headline ay tila tumalon at sumampal sa kanya. Santillan Corp on the verge of collapse. Mystery firm MG Holdings wages war on Santillan Empire. Santillan's face financial ruin. Sunod-sunod niyang binasa ang mga artikulo. Ang bawat salita ay naglalarawan ng isang pamilyang nasa bingit ng pagkawasak. Ang parehong pamilyang halos wasakin din siya. Isang kakaibang emosyon ang gumapang sa kanya. Hindi ito purong saya. Ito ay isang halo ng mapait na kasiyahan at ng natitirang sakit. Interesado ka ba sa mga balita? Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Nakatayo sa may pintuan ng kanyang ama, si Don Miguel. May dalang-dalawang tasa ng mainit na tsokolate. Inilapag niya ang isa sa tabi ni Thea. Papa, ano po itong MG Holdings? Tanong ni Thea, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Umupo si Don Miguel sa tapat niya. Tinitigan siya nito ng may pagmamahal at lungkot. Ang hustisya, anak, ay may iba't ibang paraan ng pagpapakita. Mahinahon niyang sabi. Ang ginawa nila sa'yo, hindi yun simpleng pagkakamali. Iyon ay isang kasamaan. At ang kasamaan ay dapat pinagbabayaran. Pero, ang buong kumpanya, ang buong pamilya, hindi ito paghihiganti, anak. Pagputol ni Don Miguel, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso at may bigat. Ito ay pagbibigay ng hustisya. Tinapakan nila ang iyong dignidad. Ipinahiya ka nila sa paraang hindi katanggap-tanggap. Ang ginagawa ko ay pagbawi lamang sa kung ano ang nararapat. Tinatanggal ko sa kanila ang kapangyarihang ginamit nila para manakit ng iba. Ang mga salita ng kanyang ama ay tumagos sa kanyang puso. Hustisya, hindi paghihiganti. Biglang nagbago ang kanyang pananaw. Hindi na ito tungkol sa sakit na kanyang naramdaman, kundi sa pagtiyak na wala ng ibang makakaranas nito mula sa mga kamay ng mga Santillan. Habang sila'y nag-uusap, isang lalaking nakasuit ang pumasok sa aklatan. Si Attorney David Reyes, ang pinagkakatiwalaang abogado ng kanyang ama. Yumuko ito ng bahagya bilang paggalang. Don Miguel, Ma'am Althea. David, ipakita mo sa kanya. Utos ni Don Miguel. May inilapag si David Reyes sa mesa na isang folder. Binuksan niya ito at iniharap kay Thea. Sa loob ay mga papeles ng korporasyon, mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission. Nakaturo ang daliri ni David sa isang partikular na linya. Ang pangalan ng kumpanya, MG Holdings, at sa ilalim nito ang mga pangalan ng nagmamay-ari. Chairman of the Board, Miguel Gomez President and CEO, Miguel Gomez Primary Shareholder, Althea Gomez Nanlaki, ang mga mata ni Thea. Tumingin siya mula sa papel kay David Reyes at sa kanyang ama. MG, Miguel Gomez, pabulong niyang sabi. Tumango si Don Miguel. Itinayo ko ang imperyong ito para sa'yo, anak. Lahat ng ito ay sa'yo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang pagyanig ng kanyang buong mundo. Ang lalaking nasa harapan niya, ang kanyang ama, na kilala niyang simple at pribado, ay ang anino sa likod ng lahat. Ang kapangyarihang gumigiba sa mga Santillan ay ang kapangyarihan ng kanyang sariling pamilya. At sa huli, ang kapangyarihang yon ay kapangyarihan din na niya. Nakatitig lang siya sa mga papeles, ang isip niya ay lumilipad. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang pagpapanggap na mahirap, ang pagnanais na mapatunayan ang sarili, lahat ay tila walang kabuluhan ngayon. Nasa kanya na pala ang lahat.
Ngunit pinili niyang maging wala. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang malaking salamin sa gilid ng aklatan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na niya nakita ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Hindi na niya nakita ang asawang nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ang nakita niya ay isang babaeng may mga matang nag-aapoy. Ang nakita niya ay ang anak ni Don Miguel Gomez. Humarap siyang muli sa kanyang ama. Ang kanyang tindig ay nagbago. Mas matatag, mas diretso. "Ituloy niyo po, Papa," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin na hindi pa kailanman naririnig sa kanya. Wala na ang panginginig, wala na ang pag-aalinlangan. Napangiti si Don Miguel, isang ngiting puno ng pagmamalaki. Pero ngayon, dugtong ni Thea, habang ang isang malamig na determinasyon ay gumuhit sa kanyang mukha. Gusto ko nang manood ng malapitan. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Santillan ay tila isang mabagal na paglalakbay sa impyerno. Ang dating marangyang tahanan na puno ng sigla at pagmamataas ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang puno ng takot, paninisi at papalapit na kapahamakan. Ang unang senyales ng kanilang tuluyang pagbagsak ay dumating sa paraang hindi nila inaasahan. "OMG! What the hell is wrong with this card?" Sigaw ni Sofia mula sa sala matapos subukang bumili online ng pinakabagong designer bag. "Declined? Paanong naging declined ang black card ko?" Sinubukan din ni Doña Isabela ang kanyang sariling mga credit card. Isa-isa. Lahat declined. "May problema sa bangko," sabi niya. Pilit pinapakalma ang sarili, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay habang hawak ang telepono ay hindi maitatago. Ngunit nang tumawag siya sa bangko, isang malamig na boses mula sa customer service ang sumagot. "I'm sorry, Doña Isabela, but all your family's accounts have been frozen due to the sudden and massive outstanding debt claimed against your primary corporation." Nabitawan ni Doña Isabela ang telepono. Frozen. Ang salitang yun ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanilang daan-daang milyong piso, ang kanilang salbabida, ay bigla na lang naging yelo. Sinubukan ni Rafael na gawin ang tanging bagay na nasa isip niya. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at paulit-ulit na tinawagan ang numero ni Thea. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang sabihin na nagsisisi siya. Ngunit sa bawat pag-dial niya, iisa lang ang kanyang naririnig. "The number you have dialed is no longer in service." Binura na siya ni Thea sa buhay nito. Ganoon kadali. Isang patunay na ang babaeng minahal at sinaktan niya ay may kakayahang magpatuloy habang siya ay naiiwang nakakulong sa impyernong sila mismo ang gumawa. Ang pinakamatinding dagok ay dumating makalipas ang isang araw. Nagising sila sa ingay ng maraming tao sa labas ng kanilang gate. Mga mamamahayag, mga cameramen, lahat ay nagkakagulo, sinusubukang makakuha ng litrato o pahayag. "Ano na naman ito?" Inis na tanong ni Doña Isabela habang sumisilip sa bintana. Binuksan ni Rafael ang telebisyon at inilipat sa isang news channel. Ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Ang headline, "Santillan Foundation, iniimbestigahan para sa malawakang korupsyon." Isang anonymous source daw ang nagbigay ng mga dokumento sa media na nagpapatunay na milyon-milyong piso mula sa charity foundation na pinamumunuan ni Doña Isabela, ang pundasyon na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang pilantropo, ay napunta sa kanilang mga personal na bank account. Isang krimeng perpektong isinagawa at perpektong ibinunyag. Iyon na ang huling pako sa kanilang kabaong. Ang kanilang pera ay nawala. Ang kanilang mga kasosyo ay nawala. At ngayon, ang kanilang pangalan at dangal ay dinurog at ginawang putik para pagpiestahan ng buong bansa. Hindi na napigilan ni Rafael ang sarili. Ang lahat ng galit, pagsisisi at takot na kinimkim niya sa loob ng ilang araw ay biglang sumabog. Hinarap niya ang kanyang ina na tulala habang pinapanood ang balita.
Masaya na po ba kayo, Mama? Nagsimula siya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Tumingin si Doña Isabela sa kanya, ang mga matay nanlilisik. "Huwag mo akong sisimulan, Rafael." "Hindi. Ngayon ninyo ako pakinggan," sigaw ni Rafael sa kauna-unahang pagkakataon sa buong buhay niya. Ang takot niya sa kanyang ina ay biglang napalitan ng pagkasuklam. Ginawa ninyo ang lahat ng ito para sa pangalan ng pamilya, para sa yaman. Nasaan na ngayon ang mga yan? Nasaan na? Itinuro niya ang gate na pinagkakaguluhan ng media. "Tingnan ninyo. Iyan ang napala natin sa pagmamataas ninyo. Iyan ang resulta ng pagpapahirap ninyo sa isang inosenteng tao. Huwag mong isisisi sa akin ang lahat. Kasalanan mo ito. Kung hindi ka nagpakasal sa pulubing iyon, ang pangalan niya ay Thea." Putol ni Rafael. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. At mas mayaman pa ang kaluluwa niya kaysa sa ating lahat dito. Minahal niya ako ng totoo. At anong ginawa ko? Anong ginawa natin? Tinapakan natin siya. Ipinahiya. At ngayon, ito na ang karma natin. Humakbang siya palapit. Ang bawat salita ay puno ng sakit at pagsisisi. "Sinira ninyo ang lahat. Sinira ninyo ang buhay ko." Natigilan si Doña Isabela. Hindi siya makapagsalita. Maging si Sofia ay napaurong sa takot. Hindi pa niya kailanman nakitang magalit ng ganoon ang kanyang kapatid. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, isang puting van mula sa korte ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba. Hindi pinansin ang mga reporter at naglakad papunta sa kanilang dambuhalang tarangkahan. May idinikit itong isang malaking papel. Natahimik silang lahat sa loob. Maging ang mga reporter sa labas ay napahinto at itinutok ang kanilang mga kamera sa papel na yon. Lumabas si Rafael sa pinto. Dahan-dahang naglakad palapit sa gate para basahin ang nakasulat. Sa malalaki at itim na letra, nakasaad ang mga salitang wawasak sa kanilang kaharian. Notice of foreclosure ang mansyon, ang simbolo ng kapangyarihan ng mga Santillan. Ang kahuli-hulihang bagay na mayroon sila. Paalisin na rin sila. Ang taunang Pearl and Charity Ball, ang pinakamalaki at pinakaprestihiyosong pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa Pilipinas. Ngunit ngayong taon, ang hangin ay puno ng tensyon. Ang usap-usapan ay iisa lang. Ang biglaang pagbagsak ng isa sa mga pinakamatatag na pamilya sa kanilang lipunan, ang mga Santillan. At sa gitna ng bulungan, dumating sila. Hindi na sila dumaan sa red carpet. Pumasok sila sa ballroom na tila mga multo. Ang kanilang dating kumpiyansa ay napalitan ng desperasyon. Si Doña Isabela na dati reyna ng bawat pagtitipon ay nakayuko na ngayon. Si Sofia ay walang imik at si Rafael ay tila isang lalaking pasan ang buong mundo. Naroon sila para sa isang huling, desperadong pagtatangka. Ang humingi ng tulong sa mga dating kaibigan na ngayon ay iniiwasan na sila. Habang abala ang lahat sa paghusga sa kanila, ang malaking pinto ng ballroom ay muling bumukas. Natahimik ang lahat. Isang matandang lalaki ang pumasok. May tindig na puno ng kapangyarihan, ngunit may ngiti sa labi. Kilala siya ng lahat. Siya si Don Miguel Gomez, ang misteryoso, ngunit iginagalang na bilyonaryo na bihirang magpakita sa mga ganitong okasyon. Ngunit hindi siya ang dahilan ng kanilang pagtigil. Ang dahilan ay ang babaeng nasa kanyang tabi. Isang babaeng nakasuot ng isang simple, ngunit napaka-eleganteng itim na evening gown. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang paraan na nagpapatingkad sa kanyang mahabang leeg. Ang kanyang mga alahas ay hindi marami, ngunit bawat isa ay tila pinili ng maingat. Isang pares ng hikaw na diamante at isang manipis na kwintas. Ang kanyang mukha ay may bahagyang kolorete lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na may halo ng lamig.
at kapangyarihan. Ilang segundo ang lumipas bago may nakakilala sa kanya at nang makilala nila, ang bulungan ay naging isang malakas na ugong ng pagkabigla. Si Althea Gomez, ang manugang na pulubi, ang magnanakaw. Ngunit ang babaeng nasa harapan nila ngayon ay malayong malayo sa babaeng kanilang hinusgahan at pinagtawanan. Hindi na siya isang anino, siya ngayon ang liwanag. Napatigil ang pamilya Santillan sa kanilang kinatatayuan. Ang kanilang mga panga ay tila nalaglag. Hindi nila maintindihan ang kanilang nakikita. Naglakad sina Don Miguel at Thea sa gitna ng ballroom. Hindi pinapansin ang mga nakatitig na mata. Dumiretso sila sa presidential table kung saan sila magiliw na sinalubong ng mga host ng event. Don Miguel, it's an honor to have you, sabi ng host, sabay halik sa kamay ni Thea. And to you, Miss Gomez, you look stunning tonight. The pleasure is all ours, sagot ni Thea. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Mula sa kanilang mesa, pinanood ng mga Santillan ang bawat galaw ni Thea. Pinanood nila kung paano siya nakipag-usap sa mga senador, sa mga CEO ng pinakamalalaking korporasyon, sa mga matatandang donya na dati humuhusga sa kanya. Lahat ay binabati siya ng may paggalang, lahat ay nabighani sa kanya. Hindi na natiis ni Rafael, kailangan niyang malaman. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa mesa kung saan naroon si Thea. Ngunit bago pa man siya makalapit, dalawang lalaking nakasuot ng itim na suit, mga personal na bodyguard ni Don Miguel, ang humarang sa kanya. "Excuse me, sir. May I help you?" Tanong ng isa. Ang boses ay magalang ngunit matatag. "Gusto ko lang kausapin si..." Napatingin si Rafael kay Thea. Hindi na niya alam kung paano siya tatawagin. Asawa? Si Althea. Hindi na kailangan pang sumagot ng bodyguard. Naramdaman ni Thea ang presensya ni Rafael. Dahan-dahan siyang lumingon. Tinitigan niya si Rafael mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, walang galit, walang lungkot, walang pagmamahal. Para siyang tumitingin sa isang estranghero. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa kausap niyang senador na tila walang nakitang anuman. Ang simpleng kilos na yon ay mas masakit pa sa isang sampal para kay Rafael. Isa siyang hangin. Isang multo. Binaliwala siya ng ganun na lang. Nang magsimula na ang auction para sa charity, ang lahat ay naging mas malinaw. Inanunsyo ng MC ang pinakaabangang item. Ang heirloom ng pamilya Santillan. Ang diamond necklace na napilitan silang isanla at ngayon ay isinusubasta para sa isang mabuting dahilan. Nagsimula ang tawaran. 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon. Habang naglalaban ang mga mayayaman, si Thea ay nanatiling tahimik. Pinapanood lang ang lahat. Nang tila wala nang tatawad, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang numero. 25 million pesos. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong ballroom. Natahimik ang lahat. Walang nangahas na tumapat. Sold to the lovely Miss Althea Gomez for 25 million pesos. Masayang inanunsyo ng MC. Umakyat si Thea sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Kinuha niya ang mikropono. "Gusto ko pong magpasalamat sa pagkakataong ito." Nagsimula siya. Ang perang ito ay para sa isang bagong foundation na itatayo ng Gomez Holdings. Isang foundation na tutulong sa mga babaeng inabuso, minaliit, at tinapakan ang pagkatao. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Sa pamilya Santillan. Pagkatapos, kinuha niya ang kahon na naglalaman ng kwintas. Binuksan niya ito. Inilabas niya ang kumikinang na alahas, ang parehong alahas na ginamit para akusahan siyang magnanakaw. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Tinitigan niya ng diretso si Doña Isabela, na ngayon ay nanginginig na.
sa kinauupuan. At pagkatapos, sa harap ng lahat, isang maliit, malamig, at matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Thea. Ang reyna ay nagbalik at ang laro ay nagsisimula pa lamang. Ang araw na yon ay kulay abo, kasimkulay ng bestidang isinuot ni Thea sa gabing winasak siya. Ito ang araw ng paghuhukom para sa mga santilyan. Mula sa bintana ng ikalawang palapag, pinanood ni Doña Isabela ang mga kargador na walang awang inilalabas ang mga gamit na inipon niya sa loob ng 40 taon. Ang kanyang mga antigong kasangkapan, ang kanyang mga painting, ang bawat piraso ng kanyang marangyang buhay ay isa-isang inilalabas sa mansyon, inilalantad sa mga matang mapanghusga ng kanilang mga dating kapitbahay sa Forbes Park. Ang bawat paghakbang ng mga kargador ay tila isang pagyurak sa kanyang puso. Nasa tabi niya si Sofia, umiiyak ng walang tunog. Si Rafael naman ay nakaupo sa hagdanan, nakayuko, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Isang pamilyang nawalan ng korona, isang pamilyang naghihintay na lamang na tuluyang mapalaya sa kanilang sariling kaharian. Ito na ba ang katapusan natin, Mama? Basag na tanong ni Sofia. Hindi sumagot si Doña Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy. Isang apoy na hindi pa rin namamatay sa kabila ng lahat. Hindi pa, sabi niya sa mahinang boses na tila nangungusap sa sarili. Hindi pa ako tapos sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, isang makintab at itim na sasakyan ang marahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Walang tatak, ngunit ang anyo nito ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Bumukas ang pinto sa likuran. Unang bumaba si Don Miguel Gomez, kasunod niya si Althea. Nakatayo si Thea sa gitna ng mga nagkalat nilang kasangkapan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok niya ay nakalugay lang, walang alahas, maliban sa hikaw na suot niya noong gabing bumalik siya. Ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para patigilin ang lahat. Ang mga kargador ay napahinto. Ang mga usisero sa kabilang kalye ay napatanga. Ang katahimikan ay tila isang kumot na bumalot sa buong paligid. Bumaba si Doña Isabela mula sa mansyon. Ang kanyang paglalakad ay mabilis at puno ng galit, na tila isang liyong na sugatan na handang manakmal sa huling pagkakataon. Sumunod sa kanya si Sofia at Rafael. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Doña Isabela. Ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Nandito ka ba para pagtawanan kami? Para magdiwang sa aming pagbagsak, ha? Ahas ka? Kalmadong tinitigan ni Thea ang kanyang dating biyenan. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Hindi kami naparito para makipag-away, Doña Isabela. Huwag mo akong tawaging Doña Isabela. Sigaw nito. Para sa'yo, isa ka pa ring basura. Isang pulubing mapagpanggap na sinira ang buhay ng anak ko. Sinira ang pamilya ko. Hindi ko sinira ang pamilya ninyo. Mahinahong sagot ni Thea. Kayo ang sumira sa sarili ninyo dahil sa kasakiman at pagmamataas. Sa sobrang galit, akmang sasampalin ni Doña Isabela si Thea, ngunit isang kamay ang pumigil sa kanya sa ere. Si Don Miguel. Mahigpit ang hawak nito, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Huwag na huwag mong didiligan ng marumi mong kamay ang anak ko, sabi ni Don Miguel. Ang bawat salita ay may bigat at babala. Binitiwan niya ito ng marahas. Doon na humagulgol si Doña Isabela. Mga demonyo kayo, mga walang kaluluwa. Matapos ninyong kunin ang lahat, nandito pa kayo para ipamukha sa amin? Layas! Ngumiti si Thea. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Paano kami aalis? Nandito kami para tingnan ang bago naming pag-aari. Natigilan si Doña Isabela. Maging si Rafael ay napaangat ng tingin. Anong ibig mong sabihin? Lumapit si Attorney David Reyes na kanina pa tahimik na nakatayo sa likuran at iniabot ang isang folder kay Rafael. Nanginginig na binuksan ito ni Rafael. Sa loob ay ang titulo ng lupa at bahay.
At sa ilalim ng pangalan ng bagong may-ari, malinaw na nakasulat, Althea Gomez, ang kumpanyang bumili ng lahat ng utang namin. Ang MG Holdings. Kayo? Nauutal na tanong ni Rafael, nakatingin kay Don Miguel, ngunit si Thea ang sumagot. At ang kwintas na ginamit ninyo para ipahamak ako, sabi niya, habang inilalabas ni David Reyes ang isang tablet. Akala ninyo, perpekto ang plano ninyo? Pinindot ni David ang play. Sa screen, isang malinaw na kuha mula sa CCTV camera ng hotel ang ipinakita. Ang eksena bago sila pumasok sa ballroom. Nakatalikod si Thea at kitang-kita ang mabilis ngunit malinaw na paggalaw ng kamay ni Doña Isabela, ang pagbukas nito sa purse ni Thea at ang paghulog ng isang kumikinang na bagay sa loob nito. Namilog ang mga mata ni Sofia, napaurong siya na tila nakakita ng multo. Si Doña Isabela ay natulala. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Huling-huli sa akto. Si Rafael naman, matapos mapanood ang katotohanan, ay dahan-dahang napaluhod sa lupa. Ang muka ay puno ng kahihiyahiyan at pagsisisi. Totoo pala. Ang ina niyang sinamba at kinatakutan ay mas masahol pa sa inaakala niya. Lahat ng ito, sabi ni Thea, ang boses ay matatag na ngayon, ay dahil sa isang kasinungalingan. Isang kasinungalingang binuo ninyo para lang mapanatili ang isang pangalang nabubulok na pala sa loob. Tumingin si Don Miguel sa mansyon, sa mga kagamitang nagkalat at sa pamilyang ngayong nasa lupa na. Ang bahay na ito, sabi niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, ay regalo ko para sa aking anak. Sa sandaling iyon, kasabay ng pagbagsak ng huling pag-asa ng mga santilan, isang tunog ang pumailan lang sa hangin. Ang tunog ng sirena ng pulis. Isang police car ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang 2 unipormadong pulis. Ang lahat, pati ang mga reporter sa labas, ay inakalang si Thea ang kanilang sadya dahil sa kasong isinampa ni Doña Isabela. Naglakad ang hepe ng pulisya papasok ng gate. Nilampasan niya si Thea. Nilampasan niya si Rafael. Huminto siya sa harap ni Doña Isabela at Sofia. Doña Isabela Santillan, Sofia Santillan? Tanong ng pulis. Inaaresto po namin kayo. Ano? Bakit? Gulat na tanong ni Doña Isabela. Para sa mga kasong perjury, slander at malicious prosecution, mayroon kaming sapat na ebidensya kasama na ang video na ito na nagpapatunay na nagsinungaling kayo sa inyong opisyal na salaysay at nagtanim ng ebidensya para ipahamak si Ginang Althea Gomez. Ang huling paghuhukom ay dumating na, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Isang linggo matapos arestuhin sina Doña Isabela at Sofia, isang formal na liham ang dumating sa opisina ni Thea sa Gomez Holdings. Galing ito sa abogado ni Rafael, isang pakiusap, isang huling pagkakataon na makipag-usap. Sa loob ng isang araw, pinag-isipan niya ito. Isang parte niya ang nagsasabing wala nang dapat pag-usapan. Ngunit ang isang parte, ang bahaging naghahanap ng tuluyang kapayapaan, ang nagsabing kailangan niya ito. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya. Pumayag siya sa isang kondisyon, sa isang lugar na publiko, at siya ang pipili. Pinili niya ang isang maliit at tahimik na coffee shop sa kanto ng isang hindi gaanong abalang kalye sa Makati. Isang lugar na neutral, walang masasakit na alaala. Nauna siyang dumating. Umupo siya sa isang mesa sa may bintana kung saan tanaw niya ang mga taong naglalakad sa labas. Bawat isa ay may sariling kwento, may sariling laban. Humigop siya ng kanyang kape, kalmado ang kanyang puso. Wala na ang kaba, wala na ang sakit. Tanging isang tahimik na pagtanggap na lang ang naroon. Ilang minuto pa, pumasok si Rafael. Kung hindi niya ito inaasahan, marahil ay hindi na niya ito makikilala. Ang dating makisig at aroganteng Rafael Santillan ay naglaho na. Ang lalaking nakatayo ngayon sa may pinto ay mas payat,
Ang kanyang mga balikat ay nakayuko na, tila may mabigat na pasanin. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang suot ay simple lang, isang plain na polo shirt at pantalon na halatang hindi na galing sa mga mamahaling tindahan. Naglakad ito papalapit. Ang bawat hakbang ay tila mabigat. Umupo ito sa tapat niya, hindi makatingin, nang diretso sa kanyang mga mata. "Tia," sabi nito, ang boses ay paos at mahina. "Salamat sa pagpayag mo." Tumangulang si Thea. Hinintay niya itong magsalita. "Kumusta ka?" tanong nito. Isang tanong na halatang pilit. "Maayos ako," simpleng sagot ni Thea. "Ikaw?" Ang tanong na yon ay tila isang gripo na nagbukas sa lahat ng kanyang kinikimkim. "Maayos? Hindi ko na alam, Thea. Si Mama at Sofia." "Nasa kulungan sila. Walang gustong magpiyansa. Ang lahat ng kaibigan namin bigla na lang naglaho. Ang mansyon, ipinagbili na ng kumpanya ninyo. Ako? Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang clerk sa isang maliit na kumpanya. Sapat lang para makakain at makapagbayad ng upa sa isang maliit na apartment." Nakikinig lang si Thea. Ang kanyang mukha ay walang mababakas na emosyon. Hindi siya naaawa, ngunit hindi rin siya natutuwa. Para siyang isang doktor na nakikinig sa sintomas ng isang pasyente. "Lahat ng ito, kasalanan ko." Pagpapatuloy ni Rafael, ang boses ay nagsimula ng manginig. "Dapat pinrotektahan kita. Dapat ipinaglaban kita. Pero naging duwag ako, Thea. Takot akong mawala ang lahat ng karangyaan. Pero ngayong wala na ang lahat ng yon, doon ko naintindihan. Ang pinakamahalagang nawala sa akin ay ikaw." Dahan-dahan, sa harap ng lahat ng tao sa coffee shop, tumayo si Rafael, lumipat sa tabi niya at lumuhod. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Malamig at nanginginig. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Thea, patawarin mo ako." Humagulgol ito. "Pakiusap, patawarin mo ako. Alam kong wala akong karapatan, pero mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayo ulit. Kahit walang pera, kahit walang mansyon, tayong dalawa lang. Pakiusap." Ang eksena ay nakakuha na ng atensyon ng ilang tao, ngunit hindi ito inalintana ni Thea. Dahan-dahan niyang binawi ang kanyang mga kamay mula sa pagkakahawak ni Rafael. Kinuha niya ang isang brown envelope na nasa tabi niya at marahang ipinatong sa mesa. Tumingin si Rafael sa envelope, pagkatapos ay sa kanya ang mukha'y puno ng pagkalito. Binuksan nito ang envelope. Sa loob, isang set ng mga dokumento, annulment papers, at sa dulo ng bawat papel, sa ibabaw ng kanyang pangalan, ay mayroon ng pirma. Ang pirma ni Althea Gomez. Napaangat ang tingin ni Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagkabigo. Doon, sa wakas, nagsalita si Thea. Ang kanyang boses ay malinaw, mahinahon, at pinal. "Pinapatawad kita, Raf," sabi niya, habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para sa kapayapaan ng puso ko." Isang munting pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Rafael, ngunit agad din itong pinatay ng mga sumunod na salita ni Thea. "Pero ang pagmamahal ko," dugtong niya, ang bawat salita ay tila isang huling pako sa kanilang nakaraan. "Matagal nang namatay sa gabing iniwan mo ako sa gitna ng ulan." Tumayo si Thea. Hindi na niya tiningnan pa ang mga dokumento o ang lalaking nakaluhod pa rin sa sahig, wasak at talunan. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad papalabas ng coffee shop. Hindi siya lumingon ni isang beses. Ang bawat hakbang niya palayo ay isang hakbang patungo sa kanyang bagong simula, malaya mula sa mga anino ng kahapon. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating mansyon ng mga Santillan sa Forbes Park ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ang madilim at mabigat na aura nito
ay napalitan ng liwanag at pag-asa. Ang mga pader ay pininturahan ng puti, ang hardin ay napuno ng mga makukulay na bulaklak, at ang loob ay ginawang moderno at maaliwalas. Hindi na ito isang pribadong tahanan. Ito na ngayon ang Thea's Haven, ang punong tanggapan ng bagong foundation na itinatag ni Althea Gomez. Isang lugar na nagbibigay ng kanlungan, legal na tulong at panibagong pag-asa para sa mga babaeng nakaranas ng pang-aabuso. Sa malawak na function hall, sa harap ng mga miyembro ng media, mga donor, at ng mga unang benepisyaryo ng kanyang foundation, tumayo si Althea sa isang entablado, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagsalita ng pag-asa. Ang bawat isa sa atin ay may kwento. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng damdamin. May mga kwentong puno ng saya at may mga kwentong puno ng sakit. Ang pinakamahalagang natutunan ko sa aking sariling kwento ay ito. Ang ating halaga bilang isang tao ay hindi nasusukat sa opinyon ng iba. Hindi ito nasusukat sa yaman na mayroon tayo o sa pangalan na ating dinadala. Ang tunay nating halaga ay nasa ating kakayahang bumangon matapos madapa, sa ating lakas na harapin ang bukas, at sa ating dignidad na hinding-hindi natin hahayaang may manakaw na sinuman. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa puso ng bawat nakikinig. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo si Don Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki habang pinapanood ang kanyang anak na ngayon ay ganap ng isang reyna, hindi ng yaman, kundi ng kanyang sariling tadhana. Sa isa namang iglap, ipinakita ang isang maikling eksena sa isang maliit at masikip na apartment sa isang hindi kilalang lugar sa Maynila. Nag-aaway na naman sina Doña Isabela at Sofia na pansamantalang nakalaya matapos magpiyansa gamit ang natitira nilang kakarampot na pera. "Kasalanan mo ito," sigaw ni Sofia. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana tayo nagkaganito. Abat ako pa ang sinisi mo," ganti ni Doña Isabela. "Pareho lang tayong nagkamali. Ngayon, manahimik ka at kumain ka na lang ng noodles na yan. Sila ay mga anino na lamang ng kanilang dating pagkatao, habang buhay na nakakulong sa kulungang sila mismo ang lumikha." Bumalik ang eksena kay Thea. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ng mga taong gusto siyang batiin. Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang mga tawa ay magaan. Ito ang kaligayahang hindi kayang bilhin ng pera. Ang kaligayahang nagmumula sa pagkakaroon ng layunin sa buhay. Nang matapos na ang lahat at paalis na ang mga bisita, mag-isang naglakad si Thea papunta sa isang malawak na balkonahe sa ikalawang palapag. Ito ang parehong balkonahe kung saan madalas siyang umiyak noon ng mag-isa. Ngunit ngayon, habang tanaw niya ang papalubog na araw sa kalangitan ng Maynila, wala nang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Tanging kapayapaan. Inilabas niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang litrato. Isang litrato niya kasama si Rafael noong mga panahong simple pa ang lahat. Tinitigan niya ito na ng ilang sandali. Pagkatapos, sa isang simpleng pagpindot, binura niya ito. Isang simbolikong pagtatapos sa isang kabanatang matagal nang dapat isara. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin. Hindi na siya si Althea Santillan, ang asawang martir. Hindi na rin siya si Althea Gomez, ang tagapagmanang nagtatago. Siya si Althea, isang babaeng buo, isang babaeng malaya, isang babaeng handa nang isulat ang kanyang susunod na kabanata. Ngumiti siya, isang ngangiting totoo at nagmumula sa puso, habang ang huling sinag ng araw ay nagbibigay kulay sa kanyang bagong simula. Sa pagtatapos ng kwento ni Althea, malinaw na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa apelyido, alahas, o marangyang pamumuhay, kundi sa dangal at paninindigan ng isang tao. Ang mga nanliit, umapi, at umabuso sa kanyang kabaitan ay hinarap ang bunga ng sarili nilang kasamaan
sapagkat darating at darating ang araw na ang katotohanan ay babawi. Sa kabilang panig, si Althea na piniling umalis sa isang huwad na kasal ay natagpuan ng kalayaang buuin muli ang sarili at lumikha ng isang imperyong may malasakit at konsensya. Ang kwentong ito ay paalala na ang kabutihan ay maaaring yurakan, ngunit hindi kailanman tuluyang matatalo. Ang respeto sa sarili ang unang hakbang tungo sa tunay na tagumpay. Sa mga nakikinig ngayon, kumusta ang puso ninyo? May mga pagkakataon ba sa buhay ninyo na kayo'y minamaliit o hindi pinahahalagahan? Sa tingin ninyo, tama ba ang desisyon ni Althea na talikuran ang lahat para sa sariling dangal? Ibahagi ninyo ang inyong saloobin. Mahalaga ito at lagi kaming handang makinig sa inyo.